ito para po sagutin ang ating mga tanong. And for this question, tayo po'y magsisimula kay Ginoong Gilbert Teodoro, pabalik po naman kay Ginoong JC De Los Reyes. Gentlemen, ito ang tanong. Tatakbo ang Pangulong Arroyo bilang congresswoman ng 2nd District ng Pampanga at inaasahang siya ay mananalo. Ang aming tanong, kung ikaw ay papalaring manalo at si Ginang Gloria Arroyo ay magiging miyembro ng Kamara at mapipiling Speaker of the House, ano kaya ang maidudulot nito sa iyong administrasyon? Timer please, 2 minutes. Ready, timer please. Ginoong Teodoro, you have 2 minutes. Dalawang bagay po yan. Bilang Pangulo ng Bansa, tayo po ay may sinumpaang mga katungkulan to head the executive department of the government and to implement the laws. Miyembro po, kung sakasakaling manalo ang Pangulong Arroyo, ng lehislatura at ang trabaho po nila ay gumawa ng batas. Bagamat, naamin ko po, magkapartido kami, so inaasahan po natin na ako po bilang pinuno ng Lakas Kampi CMD, susunod po ang magiging kongresista kung manalo si Pangulong Arroyo sa mga pakay at plataforma na itinilaga ng aming partido na pinangungunahan ko. Thank you, Ginoong Teodoro. Mr. Estrada, sir, you have 2 minutes. Sa akin po, with due respect Yes, sir. to Secretary Teodoro, sa akin po hindi ako naniniwala na bakit tatakbo pa ang naging Pangulo ng Pilipinas bilang congresswoman o kongresista. Yan ay parang nai-insulto ang Office of the President. Nandun ka na sa itaas, nakapaglingkod ka na ng 6 na taon. Sumobra pa nga, pati yung aking 3 taon at kalahati, ginawa pa. Hindi pa siya kontento doon. Sa aking pananaw ay out of delicadeza, kailangan she should give due respect to the office of the President. That is very demeaning. O English yan, ha? To the office of the President. Kaya sa aking pananaw ay hindi na dapat tumakbo ang isang naging Pangulo sa mababang posisyon pa kisa sa office of the President. Estrada, you still have a few seconds. Ito po lamang ay follow-up. Ano ho ang hindi ho kayo papayag, pakiliwanag po lamang sa ating po katanungan, na maging speaker si Ginang Arroyo? Hindi po. Hindi nga ako mapayag na maging congresswoman siya. Thank you, Ginoong Estrada. Mr. Perlas, you have 2 minutes. The time starts now. Okay. Gaya ni former President Estrada, I think it's a huge shame na tatakbo pa si Arroyo. Pag ako po ang pinaupo niyo sa Malacanang, ito po magkakaroon po ito ng pagkataon upang makita po natin ang difference po ng tunay na pamahalaan at tunay na government po. Let's say, Speaker of the House siya. Dito po, magandang punto, magandang opportunity po para sa ating bansa na makita po ang difference, ang tunay na diferensya po ng new politics at old politics. Magkakaroon po ito, yung pinramis ko po kasama sa akin campaign, na hahabulin ko to the greatest extent possible kung ano mga nasala ni Arroyo, hahabulin ko po yun to the extent that is possible within the law, and hindi po maghihinto yun. And pag ihaharang niyo po yun, then I think marami naman batas dyan po na pwedeng implement, magkakaroon po tayo ng tunay na pagkakapilian po sa new politics at sa old politics. Ito po malaga kasi akala nyo po, ito po ang panahon natin po, akala ni Arroyo na old thinking pa po ang mga Pilipino. Karamihan po ng Pilipino naghahanap na po ng pagbabago. It's going to be very different po sa 2010. Sawang-sawa na po ang Pilipino to traditional way of politics, especially exemplified by Arroyo. Ito po ang ating papalitan at lalabas po ito of conflict po nitong new politics and old politics. And at the same time po, if there is a space for the legislative executive chance to cooperate in certain issues po, pwede rin yun po as long as it's based on principles.
Thank you. Thank you, Ginoong Perlas. Atin po lamang uulitin po ang ating katanungan. Kung ikaw ay papalaring manalo at sige ng Gloria Arroyo ay magiging miyembro ng Kamara at mapiling Speaker of the House, ano kaya ang may dudulot nito sa inyong administrasyon? 2 minutes, Ginoong Villanueva, please. Kung sakaling bumoto ang sambayanang Pilipino sa principled politics at si Brother Eddie Villanueva ang nasa Malacanang bilang Pangulo, hindi na dadanas ang taong bayan ng lahat ng kalokohang naranasan sa kasagwaan ng pamamahala sa nakaraang panahon. We will change and transform the bureaucracy. We will install a no-nonsense judiciary that will enforce the full force of the law, the rule of law. At lahat ng mga may kasalanan sa bayan, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, kay senador sila, kay kongresista sila, kay gobernador sila, pag lumabas sa masusing investigasyon na meron silang kasalanan sa bayan, sila po'y papanagutin. Sapagkat ang rule of law po, ang number 1 i-enforce ng Bangon Pilipinas. No man should be above the law. Hindi po pwedeng patuloy tayong pagtawanan ng buong mundo na ang ating pamahalaan ay parang pamahalaang pinaglalaroan lamang ng mga managed politicians. At isang bagay po, at tinitiyak ko po sa inyo, ang genuine justice and righteousness will prevail, even in the entire government bureaucracy. Kaya ho, walang dapat ikatakot kung manalo man siya o hindi. Halimbawang manalo, hindi po ako naniniwalang magiging Speaker of the House siya. I will use the full force. I will use the full power of the presidency. I studied constitutional law. The power of the Philippine president is much bigger, much greater than the power of the American president. If the president has political will to do what is right, wala na hong room para sa mga unrighteousness and wickedness. Kaya ang sambayanang Pilipino po ay makararanas ng isang pamahalaan na hindi pa nararanasan sa kasaysayan, full of truth, justice, and righteousness. Thank you, Brother Eddie. Senator Dick, 2 minutes, please. Nasa kababayan natin, mga Kapampangan, ang husga. That is the right of every Filipino na tumakbo. Pero dapat muni-muniin ng ating mga kababayan Kapampangan na ano ba ang pakay ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pagtakbo? Ito siguro ay self-defense. Kailangan manalo siya para ma-defensa niya sarili dahil inakala niya nga habulin siya ng lahat ng kanyang mga kalaban. Isang issue yan. Pangalawa, ang pakay kaya niya ay manalo para maging speaker at baguhin ang constitution natin sa pamamagitan ng parliamentary system, maging prime minister muli siya. Yan ang dapat natin pag-isipan. Pangatlo, maganda rin naman, may experience siya. Pero yung dalawang una dapat muna ang sagutin. Is she there to run, to reform, to defend the constitution, to amend the constitution? By being a speaker, she will have influence, makakakuha siya ng maraming influensya sa Kongreso. O is she there to run para patanggol niya yung sarili niya sapagat ini-expect niyang babanatan siya kaliwat kanan ng kanyang mga kalaban. Sa aking palagay, I will move forward. There are enough problems in this country na umabante tayo. Hindi ko na pag-aaksaya ng panahon yung mga yan unless may tatindig dyan at sabihin, ito ang kaso and no man is above the law, pwede siyang habulin. Pangalawa, I will not allow that purpose na baguhin ang Constitution, maging speaker para baguhin ang Constitution. Lalabanan ko yan sapagkat ako, I'm in favor of changing the Constitution, pero not under the control of Gloria Macapagal Arroyo. Thank you, Senator. Thank you. Samantala, mga kapamilya, let's hear it from Senator Noynoy Aquino. Sir, 2 minutes. Kung sakasakali pong pareho kami pala rin, ako po medyo nagtataka dahil kami siguro yung complete opposites of each other. How can a president coming from the ranks of the opposition be elected and have a speaker coming from what is currently the administration? No. Now, if that happens and we're both elected, then I don't think there is great danger in the said election. Primarily because we are students. I was a student of hers when I was in college, and I have studied her since the past 9 years, no? And I have seen how she has used the power to advance her cause. We will have the same power. We will utilize the same power to ensure that we will have a solid majority within the House of Representatives to advance, no, the agenda that seeks to really reform and put us in the rightful place under the